sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Philippine-born Grandmaster Wesley So namayani sa Bilbao Chess Masters 2015. Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao muling hinamon ni British boxer Amir Khan. Nanjing Youth Olympics gold medalist Luis Gabriel Moreno nagpamalas ng impresibong performance sa qualification round ng Asian Archery Championships. Newly crowned NCAA champion Letran Knights bukas sa posibilidad na magpartisipa sila sa PBA D-League. San Antonio Spurs veteran center Tim Duncan nagrehistro ng bagong NBA record na 954th match victory para sa iisang team. Indiana Pacers forward Solomon Hill patungo na sa free agency sa susunod na off-season. Tottenham Hotspurs umakyat sa pang-5 pwesto sa Premier League table. At title unification bout ni na super bantamweight rival Scott Quigg at Carl Frampton kasado na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa chess, may panibagong nadagdag sa koleksyon ng mga championship trophies ni US-based Grandmaster Wesley So. Ito ay ang titulo ng Bilbao Chess Masters 2015 kung saan tinalo niya ang 3 pang top wood buong mundo. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Arian Malyare. Pinagharian ni Philippine-born Grandmaster Wesley So ang Bilbao Chess Masters 2015 o mas kilala sa tawag na 8th Grand Slam Masters Final sa Spain. Ito'y matapos sa talunin niya sa 2-game tiebreaker blitz matches kahapon si fellow Grandmaster Anish Giri ng the Netherlands. Unang dinumina ni So ang first tiebreaker bago siya nakipag-draw sa Dutch counterpart sa second game. Nauna rito, kapwa nakalikom sina So at Giri ng tigwa 8 puntos sa 4-player double round-robin tournament kung saan nagpartisipa rin sina defending champion Viswanathan Anand ng India at world number 8 Ding Liu. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinatuwa ni National Chess Federation of the Philippines Executive Director Jason Gonzalez ang pinakabagong tagumpay na nakamit ni So kahit pa US flag na ang dinadala sa torneo ng 22-year-old wood pusher. Maganda para sa kanya yun, no? And wish him that he will be able to get this dream. Actually, nagkakarap na naman maging world champion. Dahil sa panalo, nakalikom si So ng karagdagang 7.8 ELO rating points. At ang susunod na kompetisyon na lalahukan niya ay ang Qatar Masters Open sa susunod na buwan at ang Tata Steel Chess Tournament sa the Netherlands sa Enero ng susunod na taon. Para Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, muling hinamon ni British boxer Amir Khan si Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao. Ito'y habang dumadalo siya sa isang importanteng event sa India at si Pacquiao naman ay bumibisita sa Dubai, UAE kasama ang Mahindra Enforcers team. Kinokonsidera bilang frontrunner para sa farewell fight ni Pacquiao sa susunod na taon. Ibinunyag ni Khan na maayos na gumugulong ang negosasyon para sa showdown nila ng dating sparmate. At ipinauubaya na lamang umano niya sa kanyang mga handlers ang kinahihinatnan ng usapan. Bukod kay Khan, nasarada rin ng Team Pacquiao sina World Light Welterweight Champion Garcia at Terence Crawford. Gayon din ang rematch kontra undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. Sa boxing pa rin, isang araw matapos na dumating sa bansa, sumalang agad sa ensayo si longest reigning Filipino world champion Donnie Ahas Nietes. Ito'y para sa kanyang pinaplano ring return sa Marso ng susunod na taon. Matapos na umani ng 12-round unanimous decision victory kontra Mexican challenger Juan Alejo sa StubHub Center sa Carson City, California noong Oktubre 18. Si Nietes ay dumiretso agad sa Florida para tanggapin ang Super Champion belt na iginawad sa kanya ng World Boxing Organization o WBO. Balik sa Pilipinas.
Kahapon, kilala ang 33-year-old Bacolod City Pride bilang isang disiplinadong boxer. Kaya naman umabot ng mahigit 8 taon ang paghahari niya sa WBO minimum weight at light flyweight divisions. Samantala, umaasa naman si Nietes na matutuloy ang kanyang planong umakyat sa flyweight class para hamunin niya si Nicaraguan pound-for-pound King Roman Chocolatito Gonzalez. Lipat tayo sa professional basketball. Hindi na babahala ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang 0-2 losing start sa elimination phase ng season opening All-Filipino Conference. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Balak na pumindot ng panic button ang Barangay Ginebra San Miguel. Ito'y kahit pa dumana sila ng 0-2 losing start sa elimination round ng PBA Philippine Cup. Sa panayam ng PTV Sports, iginiit ni Filipino-American forward Joe Devance na kailangan lamang nilang magtiwala sa isa't isa, gayon na rin sa triangle system ni multi-titled coach Tim Cone. It's just us not knowing Coach Tim's system well enough. We kind of doubt each other. We haven't put full trust in each other and in the system. So once we do that, we'll be a better team. Yeah, we're still a long way as a team. Not just triangle, just system-wise, offensively and defensively. Sa katunayan, optimistiko si Devance sa kanilang tsansa na makabawi sa mga susunod na laro. Lalo pat sanay na di umano si Cone sa sitwasyon na naghahabol ang kanyang team sa bawat komperensya. Been here before, being down 0-3 and 1-4 and all that kind of stuff. And, it's not really about how you start, it's about how you finish. So I've been here before. There's no panic right now, but there needs to be a sense of rest. Sa Dubai Games sa Sabado ay tatangkain ng Barangay Ginebra na makapasok sa winning column katapat ang unbeaten Alaska Aces. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, depensa naman ang tinututukan ngayon sa team practice ni Global Port Batang Pier newly acquired shooting guard Jonathan Uyloan. Ito'y upang makatulong siya sa kampanya ng Pido Harencio mentored team ngayong season. Narito ang report ni Jasmine Barrios. Aminado si shooting guard Jonathan Uyloan na hindi pa siya nakakapag-adjust ng gusto sa sistema ng kanyang bagong team na Global Port Batang Pier. Ito'y dahil kanyang mga teammates ay kayang umiskor sa bawat laro. Ayon kay Uyloan, mas tinututukan niya ngayon sa ensayo ang pagpapatupad ng mahigpit na depensa para makatulong siya sa Global Port. I'm just adjusting to the team because there's so many scorers. So if there's scorers, you know, you're forgetting Roy Suman, you're forgetting like Jay Wash, they're all scorers, you know, they're all. So I want to step up and say, like, I want to be a defensive player. I want to be a lockdown player. I think I could stay with the quicker guys, but then I want to tell Coach that, you know, I'm working hard to get bigger so I could guard, like, threes also. Samantala, team chemistry naman ni Uyloan na dapat pa nilang ayusin upang mas lumakas ang kanilang tsansa na makapasok sa playoffs ng season opening All-Filipino Conference. I think we're growing as a team and we're seeing our strengths. And I think if we find more chemistry, I think we're going to be contenders. Hawak ang record na 1 victory against 1 defeat. Ang susunod na makakaharap ng Global Port ay ang Barako Bull Energy sa linggo. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Sa Amateur League, ibinaling naman ng Letran Knights ang atensyon sa posibleng pagpasok sa PBA D-League. Ito'y matapos ang kanilang title conquest sa NCAA, kung saan tinalo nila sa finals ang defending champion San Beda Red Lions, 2-1. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyari.
Bukas ang Latran Knights sa posibilidad na pasukin nila ang PBA D-League. Ito'y matapos na matuldukan nila ang 10-year title drought sa NCAA noong nakaraang Huwebes. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Assistant Coach Louie Gonzalez na kabilang sa plano nila ang magpartisipa sa D-League kung saan naglaro na ang ilan sa kanilang mga players. Yeah, we're just waiting for the opportunity. Malaking exposure para sa mga bata yun. Tsaka especially yung physicality ng game na kailangan ng sistema namin. Kinukuha na si Ray ng Batak. There are offers already, hindi lang sa D-League, pati doon sa ibang tournaments. Pero kasi di ba yung D-League will start around end of January pa. So yung team halos eligible lahat maglaro yun if we're gonna go in for as a school team, and we would appreciate talaga kung makalaro kami this year. Nagpahiwatig rin si Gonzalez na maaaring magbalasa sila ng roster, lalo pat umakyat na sa Pro League ang dalawa nilang key players na sina point guard Mark Cruz at forward Kevin Racal. Right now, we're gonna go back to the drawing board. Siyempre, titingnan uli namin. Malaking shoe to fill in yung pagkawala ni Mark Cruz tsaka ni Kevin Racal. Luckily, nandiyan ibang mga talents. Nandiyan pa si Ray ng Batak, si Macjur, Bong Quinto, then Jeric Balanza will be given na mas malaking role para sa team natin. Si Cruz ay magsusuot ng Star Hotshots jersey sa PBA, habang si Racal ay maglalaro naman para sa Alaska Aces. Para sa PTV Sports, Arden Maldari, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, makasiguro ng pwesto naman sa semifinals ang hangad ng Petron Blaze Spikers sa kanilang susunod na asignatura sa Philippine Superliga Grand Prix. Para sa detalye, narito pong muli si Arian Malyar. Tatangkain ng Petron Blaze Spikers na maokupa ang solo leadership sa pagpapatuloy ng kampanya sa elimination phase ng Philippine Superliga Grand Prix sa Huwebes. Galing sa 4 sets victory kontra RC Cola Air Force Raiders noong nakaraang Huwebes. Makakatapat ang Petron Blaze ang Meralco Power Spikers na kasalukuyang nasasadlak sa ika-6 at huling pwesto sa standings. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si Petron Blaze head coach George Pascua na kinakailangan nilang magdoble ingat sa mga susunod na laban, lalo pat may iniindang minor injuries ang ilan sa kanyang mga players. We're confident naman kasi na-overcome namin ang lang consistency lang ng mga condition ng mga players. Minor injury like yung shoulder pain, gano'n, yung mga knee, gano'n. Pero naman, natitreat naman yung mga mindset. Yun na lang tayong kalaban ng Jerry. Wala naman po. Tiniyak rin ni Pascua na wala siyang pinapaboran pagdating sa pagbibigay ng playing time sa kanyang mga manlalaro. Lalo pat lahat naman anya sila ay maaasahan sa oras ng laban. It's all teamwork lang kasi team defension Dito din dalawa, tatlo lang ang pwede mong atahan dyan. So lahat, even though yung mga nasa bench, kailangan mag-perform din sila sa pinako. May record na 5 wins against 2 losses. Kabilang sa mga humahataw para sa Petron Blaze ay sina Rachel Andakis, Dindin Santiago Manabat, Abby Maranyo, Brazilian Import Rupia Inc. at para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, nagsimula na ang kampanya ng mga national archers sa Asian Continental Championship sa Bangkok, Thailand. At kabilang sa mga pumana sa qualification round ngayong araw ay si Nanjing Youth Olympics gold medalist Luis Gabriel Moreno at iba pa. May report si Judith Caringal ng Sports Radio 918. Magiyas ang panimula sa Rio Olympic Continental Qualifying Asian Archery Championships ang ipinamalas ni Youth Olympic Games Mixed Doubles Gold Medal winner Gabriel Moreno dito sa Raha Mangala Field sa Bangkok, Thailand. Binura ni Moreno ang 25 mark sa single 70-meter recurve event. Hawak ni Clint Sayo sa pag-shoot ng 335 points sa first 36 arrows, 6 ends of 6 arrows. Pansamantalang nanlamig sa umpisa ng second 36 arrows si Moreno. Subalit kaagad naman siyang nakabawi para makatotal ng 329 at double 70 na 664 points, bago ring Philippine record. Mahigit ng 4 points sa sariling personal best na naitala sa PANA evaluation
competition noong Setyembre. Dahilan dito, natamo ni Moreno ang mataas na seeding top 15 para sa Asian Championship at malamang top 8 para sa kahiwalay na Rio qualifying tournament. Masaya at hindi makapaniwala ang 17-year-old archer sa kanyang performance. Pero nagpapasalamat siya at nagnanais na magtuloy-tuloy ito hanggang makamit nga ang Rio Olympic berth. Pasok sa top 30 si veteran Florante Matan, isa pang miyembro ng Philippine team, habang nasa top 70 naman ng 83-man field ang bagito na si Atanasio Pellicer. Nasa unahan ang mga Olympic qualifiers na South Koreans at Taiwanese. Nasa number 13 out of 19 countries naman ang koponan ng Pilipinas. Nakatakda namang lumahok sa kanilang sariling qualification round ang Philippine Women's Recurve team ni na Rachel De La Cruz, Karil Hongitan at Mary Queen Ibanez. Tanging ang mga individual medalist lamang ng continental qualifying na torneo laman pa sa linggo ang makakaabante sa Rio Olympic Games. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Bangkok, Thailand. Samantala, nasa 5,000 partisipante po ang inaasahang makikiisa sa 4th Tempra Run against Dengue sa Quirino Grandstand sa Maynila sa susunod na Sabado. May tuturing na isang bonding activity. Ang one-day event ay katatampukan ng mga race distances na 1K, 2K, 3K at 5K kung saan imbitado ang lahat ng mga runners na may edad na 3 years old, pwede pala ako pataas. May mga cash prizes po at medals na naghihintay para sa mga winners, habang hindi naman uuwing luhaan ang mga non-winners. Mga consolation prizes na inihanda para sa kanila ang mga organizers. We still continue with our objective of na totally eradicate. We help the government, the Department of Health in totally eradicating and spreading information. We believe na we start kung healthy kasi ang tao, healthy din yung environment, di ba? At least we wanted all the participants, may it be kids or adults, to have fun and have smile on their faces after they complete the run. Veteran center Tim Duncan nagrehistro ng bagong NBA record na 954th match victory para sa iisang team. Yan at ang iba pang pinakaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports sa NBA. Nagrehistro ng bagong league record na 954th match victory para sa isang team, si San Antonio Spurs veteran Tim Duncan. Ito'y matapos na dominahin nila ang host New York Knicks 94-84 kanina upang palawigin sa 3 matches ang kanilang unbeaten run sa regular season ng liga. Pumamada si Duncan ng 16 points at 10 rebounds, habang 18 markers at 14 boards naman ang naiambag para sa Spurs ni forward Kawhi Leonard. Si star forward Carmelo Anthony naman ang namuno sa atake ng Knicks sa kanyang losing effort na 19 points at 7 rebounds. Hawak ang 4 na puntos na bentahe sa huling 9.5 minuto ng laro. Pumukol si Manu Ginobili ng 3-pointer upang muling ilayo sa peligro ang Greg Popovich mentored team. Dahil sa panalo, nag-improve ang record sa 3 wins against 1 loss. At ang susunod na makakatapat nila ay ang Washington Wizards sa Huwebes. Samantala, nakunaman ang isang mabilis na pagtunghay sa resulta ng iba pang mga laro kanina. Pinasabog ng Houston Rockets ang mga kulog na pinagulong ng Oklahoma City Thunder 110-105. Binutas at nilampaso ng Milwaukee Bucks ang marupok na Brooklyn Nets 103-96. Sinalakay ng Cleveland Cavaliers ang kuta ng Philadelphia 76ers 107-100. Kinatay at inihaw ng Portland Trail Blazers ang makulit na Minnesota Timberwolves 106-101. Binihag ng Golden State Warriors ang nagulantang na 119-69, habang nag-total eclipse naman ang Phoenix Suns nang makasalubong ang tigasing Los Angeles Clippers 102-96. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918.
Patungo na sa free agency sa susunod na off-season si 2013 NBA first-round draft pick Solomon Hill. Ito'y matapos na hindi i-exercise ng Indiana Pacers ang 4th-year option sa kontrata ng 6'7" dribbler na pabilang sa starting unit ng Pacers noong nakaraang season. Si Hill ay nag-average ng 8.9 rebounds at 2.2 assists per game, pero hindi na niya matatanggap ang $2.3 million na salary para sa final year ng kanyang deal sa team. Sa tennis, umabante sa second round ng Paris Masters sa France si unseeded Thomas Bellucci ng Brazil. Ito ay matapos na patalsikin niya si fellow unseeded Teimuraz Gavashvili ng Russia 6-4 at 6-4 kagabi. 2 beses na nakabreak si Bellucci sa opening set bago siya nagdagdag ng isa pang break sa sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Bellucci ay si two-time defending champion Novak Djokovic ng Serbia. Sa tennis pa rin, umakyat sa pang-5 pwesto sa WTA si Agnieszka Radwanska ng Poland. Ito'y sabisa ng kanyang title conquest sa season-ending WTA Championship sa Singapore, kung saan tinalo niya sa final si Petra Kvitova ng Czech Republic. Bukod pa rito, na-upset rin ni Radwanska sa 8-player tournament, sina-top seed Simona Halep ng Romania at second seed Garbine Muguruza ng Spain. Hindi naman natinag sa ibabaw ng WTA ranking si American star Serena Williams kahit pa lumiban siya sa Singapore event. Sa football, umakyat sa pang-5 pwesto sa Premier League table ang Tottenham Hotspur. Ito'y matapos na dumanahin nila ang Aston Villa 3-1 kanina. Unang isang goal para sa Tottenham sina midfielders Musa Dembele at Dele Alli sa first half bago nagdagdag ng isa pang goal para sa team si forward Harry Kane sa second half. Ang nag-iisang goal ng Aston Villa ay nagmula naman kay striker Jordan Ayew. Ang susunod na makakatapat ng Tottenham ay ang Anderlecht at ang kanilang match-up ay itinakda sa araw ng Biyernes. Sa boxing, itinakda na sa Pebrero 27 na susunod na taon ang title unification bout ni na super bantamweight rivals Scott Quigg at Carl Frampton. Sa Manchester Arena, maghaharap ang dalawang unbeaten boxers kung saan nakataya ang WBA at IBF belts na hawak ni at Frampton. Sa katunayan, matagal nang nagpapalitan ng verbal jabs sina Quigg at Frampton bago ngayon lamang sila magsasagupa sa ibabaw ng ring. Hawak ni Quigg ang impresibong record na 31 wins, 23 by knockouts and 2 draws, habang si Frampton naman ay may ipinagmamalaking 21 victories, 14 via stoppages and 0 loss. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ito din. Ang panayam kay multi-titled coach Bong Ramos sa ating sports chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. And for today mga kaibigan, ay kukumustahin po natin ang isa sa mga kaibigan po natin at hinahangaan po nating Filipino basketball coach, no less than the newest addition sa coaching staff ng Blackwater Sports Elite, Coach Bong Ramos. Coach Bong, hello and welcome to our program. Good morning, Denny. Coach, yan, and Coach, kumusta na and kumusta ba itong development sa iyo na ngayon ay kasama ka na nga dito sa coaching staff ng Blackwater Elite? Well, ito, tayo ng mas-maibig na makatulong, no? Sa kay Coach Leo at sa coaching staff para mapaganda sana namin yung performance ng mga player namin. But right now, Coach, ano ba yung pinaka-assignment mo, no? Yung main assignment mo dito as the one of the assistant coaches ng Blackwater? Well, as of now kasi, titignan ko kung saan ako talagang mga lugar sa mga ginagawa namin na makakatulong kay Coach Leo. So, sa ngayon, lahat ng nakikita ko na medyo konting butas o kulang, doon ako nag-papalala sa kanila. But Coach, ano yung nakita mo, no, that made you decide to
itong offer na maging part ng kanilang koponan? Well, sa nung kinausap kasi ako, nakita ko naman na nothing to na sila nasa babae. So, sa nakita ko is pwede akong tumulong uli para maiangat naman yung team kahit konti. Pero as of now, 0-2 kami. Pero kung titignan mo yung team, hindi na siya sa ngayon kung naman mangyayari before kasi puro tambak di ba? Puro malayo yung kalamangan ng kalaban. Ngayon, we almost manalo doon sa dalawang laban. So, malakas naman yung kalaban namin. Yung Alaska, tinambakan nga nila yung nilayuan nga nila yung token text di ba? Tapos yung NLEX 2-0 ngayon, pero may chance kaming manalo rin sa mga yun. Okay. But if ever, Coach, ano pa yung mga nakikita mo naman na dapat itama or improve ng team na ito? Well, siguro pinaka dyan yung how to finish the game. How to finish the game. Kasi as of now, lumalaban kami hanggang hindi pa masyado mataas yung pressure. Pero pagdating na dun sa huli, medyo nag-iiba kasi siyempre yung pressure pag ending di ba? Siguro kailangan maging up pa mentally yung mga players. Okay. And finish the game. Yan, alright. So, pero in terms of yung position, Coach, ano yung nakikita mong dapat i-upgrade or improve sa koponan? Well, alam mo kasi, sa totoo lang, sa basketball naman kasi, pagdating sa sistema, all coaches has different system, no? Lahat naman yan, katama, maayos, systematic. Kailangan mo rin talaga ng personnel na maayos. Hindi ko sinasabing hindi maayos naman yung personnel namin. Kaya lang kailangan pa siguro namin ng more talented na personnel yung iba. Okay. And Coach, kumusta naman yung relationship mo with Coach Leo Isaac? No, and first time ba rin yung nagsama sa isang team? Well, actually as a coach, first time kami nagsama. Okay. Pero as a player, alam mo, nagkasama kami ni Coach Leo sa Mapua nung nag-champion kami, no? Actually rookie ako last 2 years niya. Nung last year niya, nag-champion kami sa NCAA. So meron kami pinagsamahan, meron kami history. Nagkaroon ba ng closeness between you and him? O nagkaroon ba kayo ng parang naging tropa, gano'n? Oo naman. Minsan lumalabas kami, nanonood kami ng sine, di ba? Kain sa labas, gano'n. Kasi siya naman kasi yung leader namin before. Pumasok ako, siya naman yung captain ball namin. So, siya yung nire-respeto namin sa team. Alright, Coach, talking about the future, siguro yung ibang team naman sa PBA, balik tayo sa PBA. Meron bang team ngayon na nagugulat ka na yung simula at team na nagugulat ka na dapat maganda ang simula pero hindi maganda yung naging panimula right now? Well, syempre, ang magugulat ka doon is yung sa Ginebra, no? Kasi syempre, yung sa Ginebra na nag-step up agad, no? Syempre, Ginebra yan, maraming magagaling na players, kompleto sa posisyon, no? Tapos they got si Coach Tim Cone pa, di ba? Pero alam mo, si Coach Tim sanay sa ganyan Sa umpisa, kahit nung nasa Pure Food siya na pagtatatalo, pagkatapos, pagdating dun sa very important, mga games na talaga, panalo, nagsusunod-sunod na panalo yan. And then, papasok yan, gano'n, no? So, siguro, baka nandun pa rin yung yung magic niya. Pero ano ba yung nakikita mo naging problema nung Ginebra in their first 2 games? Meron din bang struggle with the triangle or yung bang triangle ginagamit na ba nila o ano bang
so far, scouting report mo dito sa Ginebra? Well, I think na-execute naman nila yung triangle, no? Kaya lang, syempre, yung pasensya ng mga players, minsan nawawala. So, napansin ko, no? Kasi hindi pa sila ganun fluid, no? Mahabang proseso yan, Lalo na kay Coach Team, no? Alright, and Coach, with other teams and actually other players, naalala ko, remember nung isang guesting natin, sabi mo na nung rookie draft, nung ina-analyze natin yung rookie draft, Coach, nabanggit mo yung Norbert Torres, known as a big man, ang laro niya sa college is 4, minsan 5. Pero sabi mo na yung batang yan, actually may shooting yan, shooter talaga yan, And so far, Coach, sa PBA, after 3 games, 5 out of 5 siya sa 3-point area. Pala sumasablay itong si Norbert Torres. So, I'm sure hindi ka nagulat, But ano ba nakita mo nun? Nabanggit ko naman sa inyo nun, di ba? Na may tira sa labas yan, di ba? Kasi sa totoo lang, nung unang nakita ko yan sa Lasal, I think it was si Coach Dindo Pumarin pa ang coach, no? Nung na-recruit siyang una sa Lasal, nakita ko na yan. Sabi ko, may tira talaga itong batang to. Now, nung after Coach Dindo, hindi na siya tumitira sa labas. Siguro kasi, as I said nga, alam mo mga coaches, may kanya-kanya tayong sistema, lahat naman yan tama, So yan, nakita ko na siya na talagang pwede tira talaga sa labas at maganda ang kamay. And then, ito nga, yung leakage ng Pure Food, ng Star, pag tumitira siya, at nakashoot, sabi ko na nga ba, titira to sa labas. O kung pinapatira na sa labas, di ba? Ganun ang reaction ko. Which is, I think, tama yun. Kasi isa pa, nilulubgan siya ng kalaban, siya kasakdala So, akala siguro, pang loob lang. Kasi yung mga laro niya nung mga ulit, puro loob So, I think it will be a good weapon para kay Norbert na nadidevelop niya ulit ngayon. And hopefully, ma-develop niya. Dahil meron talaga siya nun. So, paano yun, Coach? Kung kay Coach Jason Webb, paano mo more of 3 or 4 na pwedeng lumabas? Paano ba yun silang effective? Of course, ang laro niya is 5, no? 5 and 4. Diyan siya pwedeng ilagay. Huwag mo naman ilagay sa 3 kasi syempre kukuha siya ng mabilis-bilis na tao sa depensa. Doon naman siya maargabyado unless susona ka. Diba? Pero syempre, kung 4 or 5 siya, pwede siya maging stretch 5 o stretch 4. Diba? Siya yung nag-stretch ng floor. Siya yung papa. Pero pwede rin siya sa loob dahil marunong din sa loob Parang no? naman yung katawan niya Oo. Parang Coach, parang yung laro Charles Barkley nun sa Phoenix Suns. Diba? 4 na tumitira sa labas. Diba? Na naglalaro sa loob. Oo, pwede sa loob, diba? Yun ang style. Maaari. Pwede naman. Alright, Coach, with that, thank you very much and good luck sa iyo sa lahat ng ginagawa mo as coach. Salamat din, Denny. Salamat. Alright, na po mga kaibigan, si Coach Bong Ramos, ngayon ay season coach ng Blackwater dito sa Sports Chat. Huli ka man mo. Huli ka. At nagbabalik ang PTV Sports. Uy, Mr. Bong Ramos, the dad of... Miss Nicole Ramos. Na namimiss ko na. Namimiss ko na rin si Nicole Bait-bait na bata nun. Oo, pero he's doing very well sa kanyang singing career. Ayo, singing career. Tupat na ni Nicole yung kanyang trip. Galit naman tayo O, syempre. Oo naman. Pwede kayo mag-duet one time. Uy, yan na. Ay, parang ginagawa namin dati yan. Ni Nicole? Oo. Hindi ako nagkakamali. Okay. Anyway, sige, pero dito wala pong mali dahil ito na po ang inyong paboritong Question of the Day. Okay, roll it! Ang question natin is, si
Sino ang dapat na mahirang bilang farewell opponent ni Manny Pacquiao? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Pwede na ba yun? Pwede na. O, sige, ulitin mo. Okay lang yun. Sa mga gusto po tumawag, kahit na yung iba alam na kung ano yung number, 0939-276-4603. Again, it's 0939-276-4603. Yan. Facebook mo tayo, Meg. Christian Adam Kinitio, sabi niya, Juan Manuel Marquez. Yun! Ako din, gusto ko yan. Gusto ko yan. Juan Manuel Dinamita. Hindi ko mas exciting yan than Floyd. Pero may iba, may nakikita ko kanina, Floyd. Sige, basa pa tayo. Jessie Galera, kahit hindi na, wala na gana manood. Hi, Ayaw Meg. na niya. Hi, Jess. Ayaw na niya. O basa pa tayo ng dalawa bago natin kausapin tong first caller natin of the night. Alright, sabi naman ni Jackson Acera, para sa akin, Marquez, na boxing talaga ang laban, hindi running. Pag si Mayweather kasi, mauulit lang yung nangyari nung unang laban nila kasi ganun na talagang boxing style ni Mayweather. Wala na po tayong maggagawa. Babati naman po sa lahat ng Ginebra fans sa buong mundo. Cheer up lang mga Cavs. Kahit wala pa tayong panalo, tiwala lang sa sistema ni Daddy Tim. #never say die. Tiwala! Yan ang sinabi ni Joe Devance. Tiwala lang. Kailangan daw na magtiwala sa isa't isa at magtiwala sa sistema. Yan. Sa mga nagtatanong kagabi pa, kasi kagabi pa natin pinost yung sa ano natin, sa Facebook natin, si Joe Devance po ang tinutukoy nating Ginebra player. Okay, ito, Meg, caller time, Meg. Yes, magandang gabi po, PTV Sport. Sino po sila? Magandang gabi rin po, ma'am. Kuya. Kuya. Medyo nagkakaroon tayo ng feedback. Pakibabaan mo muna yung volume ng TV mo. Kasi parang may kapangyarihan na lumalabas kanina. Okay, one more time. Idol, anong pangalan natin? Hello. Anong pangalan? Angelo. Ano? Arwind? Ano? Angelo. Nasaan si Ina? Ano yun? Namalilate sa'yo. Angelo. Taga-saan ka, Angelo? Cavite. Taga-Cavite si Angelo. Angelo, anong sagot natin sa question of the day natin? Sir, sa palagay ko, Marquez ulit. Sino? Si Marquez. Juan Manuel Marquez. Bakit? Para talagang malaman ko talaga sinong mahusay dun sa dalawa. Para magkaalaman na daw. Oo. Yun ang pinakamaganda talaga laban eh. Yun ang pinakamagandang laban. Ayaw ko sa laban ni Pacquiao. Ayaw mo si Floyd Mayweather? Ayaw mo daw kay Floyd Mayweather, parang Angelo? Ano po? Ayaw mo daw kay Floyd Mayweather? Okay lang. Marquez talaga ako eh. Marquez Pacquiao talaga ako eh. Kay Marquez. Ay, yung dalawa. Napanood mo ba yung apat na laban nila, yung apat na fights ni Pacquiao tsaka ni Marquez? Yung 2-3 sa ako. Medyo nagfi-feedback ulit, Idol, ha? Parang may ganun. Paki-mute mo muna yung TV mo. Patayin ang monitor. Okay na. Yan, okay. Idol, Angelo, baka may tanong ka pa or gusto kang batiin? Pwede po bumati? Pwede. Go ahead. Pinapakita ko lang si Uncle Fred sa Milter po. Sa probinsya ko rin po paano. Bicol. Pinabati ko rin po yung mga artista na ako. Yes, artista na si Angelo. Tawag ka lang, Idol, ha? Maraming salamat, ha? Sige po, sir. Thank you. Artista na siya. Artista na po si Angelo, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, si Angelo po yan ng Cavite. Isa ng ganap na artista. Maraming salamat sa iyo, Angelo. Alright. Balik tayo sa Facebook, Meg. Leonard Nasorada, sabi niya, Mayweather. Idol Meg, buti naman, gabid. Ano yun? Buti, gabi na naman dahil ganda mo talaga. Ay, maraming salamat, Leonard.
Galing kay Jeff Barciliano, kahit sino basta lumalaban. Update po sa San Miguel Beer. Tanong ko lang po, magkano po ba bayad sa Gen Ad at Upper Box sa Araneta at MOA Arena pag PBA? Salamat Idol Haji at Gandang Meg. Yun, kagabi pa yata yung tanong na yun. No? Ang alam ko yung general admission, 60 pesos. Tapos, syempre, tataas pa yun kapag ka-playoff time. Ngayon, yung upper box, yung upper B, pwede yung nagkakamali, 110 o 90 ba? Tapos, yung upper A nasa 180 or 190 pag regular season pa lang. Pero kapag playoffs na tumataas yun. Kasi mataas ang demand. Tsaka depende yata kung anong game. Hindi kung anong game. Kasi syempre nagkakaubusan. O kaya pagka hindi naman nauubos yung ticket, hindi naman nagmamahal maga. Jerry Ronquilla, sabi niya si Mayweather na takbo ng takbo. Hahaha. Pabati mga idol, ang maganda kong misis sa si Lynn. Thanks po, more power PTV Sports from Catanawan, Quezon. Yan, update sa SMB. Ayun, laban nila bukas against Rain or Shine. Oo, Wednesday night. Laban nila against Rain or Shine nila Astro Painters. Okay. Yan. Francis Bonifacio Francisco, gandang gabi PTV Sports, gandang kapanipaniwala si Miss Meg. Para kang PTV Sports, ang sarap mo kasing subaybayan. Ay, marami. Boom! Boom na boom. Para sa akin si Marquez na lang, sila ang tunay na fight of the century. Sabong talaga pag sila nagharap, tsaka di nakakasawang panoorin. Pabati naman ang girlfriend ko si Donabel Gawala. I love you. Salamat PTV Sports. #Alaska man. Ang sweet naman ni Francis. Oo. Ray Chris Rigoroso, sabi niya, I think si Terence Crawford na lang o si Amir Khan. Ba't ba natin pipilitin yung ayaw naman? Doon na lang tayo sa interesado. And naman porket huling laban na dapat yung gusto ng marami. Hindi ba pwedeng basta manalo na lang? Pakibati na po nga po kay Tintin na kamukha daw ng asawa ni Kuya Roy. Kumain ka naman ng gulay. Aba, hindi kumakain ng gulay. Piling ko payat. Gulay. Kumain ng gulay. Eto, kumakain ng gulay to, Meg, yung caller natin. Hello, good evening, PTV Sports. Idol, pakibabaan mo na ng volume yung TV at nagkakaroon tayo ng feedback. Okay na? Okay na, Idol? Hello. Hi, ano pong pangalan? Tanza Cavite. Taga Tanza Cavite. Ano po ulit first name ni ate? Pa? Ano ba yan? Anong? Justin? Christine? Ano? Ay, medyo nag-feedback ate. Yung volume ng TV, pakibabaan mo muna para hindi na tayo madelay. Hello? Ay, nawala si ate. Ang ganda sana ng boses. At saka babae. Babae. Bibihira tayo magkaroon ng babaeng caller. Taga Tanza Cavite. Sayang naman. Sige, isang basa pa, Meg, habang naghihintay tayo ng caller. 0939-276-4603. Ito na, may pumasok na sa linya natin. Alright, okay. Ay, nag-call fail. Bakit? Papalitan na natin yung phone, ha? Ay, nawala. Ian Ojeda, Juan Manuel Marquez. Siya lang kasi ang nakita kong maganda ang moves. Hi, Meg, with heart. Yes. Maraming salamat, Ian. Ay, medyo malakas yung volume ng TV. Kuya, pakibabaan mo muna yung volume ng TV mo. Okay na. Yan. Okay. Idol, kumakain. Ay, hindi. Kumakain ng gulay tuloy. Ano pangalan? Alex. Taga saan si Alex? Tanza Cavite. Asawa ka ba nung tumawag kanina? Paranaque. Akala ko Tanza Cavite. Tanza Cavite, Paranaque. Layo nun. Okay, Idol. Ang pangalan nito si Alex. Anong sagot mo sa question of the day? Si Marquez na lang. Marquez na lang. Bakit, kuya? Maganda laban kasi talo sa Pacquiao dati. Kailangan makabawi tayo. Kailangan makabawi tayo. O nga, yung last fight nila, di ba? Knockout si Pacquiao dun eh. Sobrang heartbroken ako dun, ha? Nung na-knockout siya, hindi ako makapaniwala. Masakit na talo yun. Pero gusto mo makabawi, ha?
suggestion, okay lang ba? Ay, sige, ano yan? Sana, si Pindol, huwag lang gamitin sa first five si Ellis, tsaka si Tenorio. Teka muna. Alex, huhulaan ko. Hinebra fan ka. Dapat yung mga rookies gamitin, sayang naman. Opo, Hinebra fan. Ayun. Sino yung dapat na gamitin? Ano yung sinasabi mo? Yung mga rookies, sayang naman Tinuot, kasi hindi naman pinapanggulang, sayang yung talent. Sayang yung talent. Okay, ikaw ba tatanungin, hindi ka ba satisfied sa nangyayari sa... Bagay, 0-2 sila ngayon. Hindi, sa palagay mo, ano ang dapat gawin nila? Hindi talaga ako satisfied. Kasi malakas ang, hindi lang nabibigyan ng play si Greg saka si Japit. Umaasa na lang sila kay Japit at Greg Ayaw na tumira, puro pasa na lang. Dapat bigyan na screen si Greg saka si Japit para hindi na double team. At nagda-drive, this, tapos drop pass. Mga ganun dapat sa Hinebra Hindi, puro pasa, puro ikot Sayang yung dalawang sentro Yung dalawang twin tower So dapat drop pass. So dapat ma-utilize ng husto. Tama? Oo. Kaya na, si Ellis, ano ba ginagawa niya? Puro tira sa labas. 3 points. Bobo naman sa shooting yan. Oo, medyo... so ayaw mo kay Chris. Hindi ka marunong sumalaksak. Hindi ka mag-post dapat i-trade na yan. Kung iti-trade si Ellis... Dapat gamitin si Thompson. Kailangan magaling mag-dribble and drive kung iti-trade si Ellis, sino naman ang gusto mong kapalit? Tsaka saang team? JC Intal. Yun ang magandang kapalit niya. Si JC Intal. Okay. Alright, baka may gusto kang batiin, Idol. Batiin ko lang ako si Annabel. Yun lang po. Tsaka makarating sa Hinebra, ma-friend yung yung dalawang yun. Dapat hindi na ginagamit yun. Sila substitute na lang yan. So, Ellis, dapat i-trade yan. Kaya yung sweldo dyan, tamad. Okay. Maraming salamat Idol, Alex. Okay, salamat po. Yan po, si Alex na galit dahil may mga suggestions. Si JC Intel naglaro na yan for barangay Oo. Diba? Kasi nga naman. Nag-barangay Hinebra na yan Madami daw na chance. Yung shooting ni Chris Ellis medyo pumalya. Gusto niyang bumalik si JC. Last 3. Okay, basa muna tayo last 2 na lang. Kuya Benro, direct, no? Last 2 na lang. Jason Vicente, sabi niya, wala nang dapat patunayan si Pacquiao. But kung farewell bout, I would like to watch him fight against Marquez. Siya kasi talaga yung greatest opponent niya. Pakibati naman wife ko na si Rachel Ann at mga anak ko na si Jasmine at Rap Rap. Kung kasamang manood as one of a regular bonding time, more power and God bless. Alvin Parker, last na lang si Mayweather dapat kasi sila ang tinaguriang pound for pound king. Ayan. Sana lang. Chola Oasis. Osias pala. Good evening, PTV Sports. Hello na kay Miss Meg. The best na farewell game ni Pacman ay si Mayweather. Mas maganda na doon na ibuhos lahat ni Pacman. Huwag na siyang maawa. Bugbugin na niya, sabi niya. And dapat wag sa Vegas ganapin yung laban. Dapat dito sa Philippine Arena. Pag-greet naman ako dito sa Marilao, Bulacan. Lalo na sa mga kapatid ko na si Jan, Bel at Ugo. And sa girlfriend ko sa Davao na si Queenie. Salamat and God bless. Okay, napunta naman tayo na si Kuya Ruben Castillo. Salamat po muna sa Sweet and Fit at saka sa Biopatch Forest Sap Powder. Yan, always po namin ginagamit ni Meg. Thank you very much. Salamat natin, Meg. Maraming salamat sa View Blend, House of Silhouettes, Mr. Amish Tumang ng Amazing Playground, Mr. The Friend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and Couture. Sir Mon Nunez ng News Division, maraming salamat po sa pagtutok. Kay Ronel Santos, Jason Rubio, happy birthday kay Ma'am Osang Baroha. Happy birthday. Galing yan kay Miss Aiza. Miss Aiza, I love you. Kay Mama, Papa, I love you. Kay Ginger at Rose Ann de Los Santos family. Diyan po sa Nangka, sa Marikina City, Pantua family. Diyan po sa Aliano, sa Caloocan City.
Si Darwin Abarzosa, pagbati daw si Ineng, Tita Ineng at Tito Jay ng happy anniversary. Thanks, more power to your show. Sana po mabasa niyo po ito. Hi daw Owen, may pasok na ulit bukas. Okay, hello sa inyo. Yan, nanonood daw siya ngayon. Hello, Miss Aiza. At nako, I hope na nag-enjoy po kayo sa ating show ngayong gabing ito, Sports Radio Family. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Pansamantala, ako po si Haji Caminio. Meg Siozon. At ito po, ang inyong paboritong PTV Sports.